sakaling at patayin. Even sa sarili natin, meron at meron din tayong takot na kung saan baka umatake ang ating sakit at kung ano ang ating magawa sa ating sarili. Maraming klaseng takot ang kailangan natin harapin sa buhay. Lalo-lalo na ang takot na kung saan balikan natin ang pangyayari sa kina Adan at kay Eva. Losing God in our life. And that started everything. But Jesus was given to us. Our Lord was given to us. Binigay ng Ama ang ating Panginoong Kristo. Hindi lamang para maibsan. Hindi lamang para sabihin sa atin na huwag na kayong mangamba, huwag na kayong matakot. Kung ano man yung nangyari sa nakaraan, here is my son. But that is the real message of the coming of Jesus. Yan naman talaga ang mensahe ng Diyos para sa ating lahat. Ang pagsugo ng kanyang anak dito sa mundo, ang pagiging tao ng kanyang anak at makibahagi sa ating pagkatao, mabuhay gaya natin. God is telling us, do not be afraid. Gaya na nabanggit ng nabasa ng Ebanghelyo sa araw na ito, sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, do not be afraid, little flock. For your Father is pleased to give you the kingdom. Kung titignan natin mga kapatid, gaya ng pagbibigay ng Diyos kay Adan at kay Eva, ng hardin ng paraiso, the Father was pleased to give them that paradise, that kind of life. Pero pinili na ni Adan at ni Eva na lumayo. Pinili nila na hindi tanggapin. Pinili nila na mawala, pinayaan nilang mawala ang Diyos sa buhay nila. At yan rin ang parang sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo sa ating ngayon sa pamamagitan ng nabasa ng Ebanghelyo. He is giving us the kingdom by giving us His Son. Therefore, do not be afraid. Once we let go of Jesus at hinayaan natin siyang mawala, tama na, may puwang ang takot sa ating